Welcome back mga kalam. Ngayon ipag-uusapan natin ang isa sa mainit na talakayan ngayon patungkol sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Ito ay ang usapin patungkol sa plano ng Pilipinas na bumili ng produktong petrolyo sa bansang Russia. Alamin natin sa araw na ito mga kaalam ang patungkol sa usaping ito na plano ng ating presidenteng Ferdinand Bongbong Marcos para sa hangaring nitong bumili ng langis sa Russia at bakit niya ito gagawin. Atin ring tutunghayan ang mismong pahayag ng Russia patungkol sa planong ito ng Pilipinas. Ipinahayag noong October 5, 2002, batay sa The Diplomat, sa kanyang pagharap sa Manila Overseas Press Club na minamatahan ng ating gobyerno ang pagbili ng langis at mga produktong petrolyo pati na rin mga fertilizer sa bansang Russia. Ito rin ang nagiging hudyat na mas binibigyang pansin ng ating bansa ang problema natin sa ekonomiya kaysa international campaign na i-isolate ang gobyerno ng Russia hinggil sa nakalipas na pag-atake nito sa Ukraine. We take a very balanced view because the truth of matter is we may have to deal with Russia for fuel, for fertilizer, batay sa pahayag ni PBBM na siya ring tumatayo na Minister of Agriculture sa ating bansa. Naglalayon ang ating Pangulo na makabili ng langis at pataba sa Russia bilang magiging tulong sa problema natin sa ekonomiya. Ngunit marapat rin nating mapagtanto na ang ganitong sitwasyon sa ating bansa ngayon ay hindi lang sa atin nangyayari, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Sa katunayan nga, ay hindi lang tayo ang nag-iisip ng solusyon na ito sa kasalukuyang krisis ngayon sa mundo. Nakakaalarma na rin kasi ang pagtaas ng inflation sa ating bansa hanggang sa 6.9% noong Setyembre, pinakamabilis na pagtaas sa nakalipas na 4 na taon samahan pa ng pagtaas ng bilihin at pagkain. Pinakapangunahing rason ito ay ang naganap na hidwaan ng Russia at Ukraine at ang lahat ng nagkakasunod-sunod na dahil isang langis sa nagpapatakbo ng ekonomiya ng mundo. Ngunit hindi lang pala ito ang unang beses na sinabi ito ni PBBM sa kanyang state visit sa Amerika. Kamakailan din ay naipahayag niya ito sa isang interview niya kay Bloomberg na maaari talaga siyang lumapit sa Russia para mapunan ang pangangailangan natin sa langis at makontrol ang presyo nito na siya ring lubhang makakatulong sa pagbaba ng ating mga bilihin. Ngunit batay sa The Diplomat na ang desisyong ito ni Marcos ay hindi na nakapagtataka dahil halos lahat ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ay nagpaplano na ring bumili ng Russian oil sa kabila ng kampanya na hindi mamagitan sa Russia na ang tanging bansang Singapore lamang ang formal na tumutugon sa kampanyang ito na mas hindi tinitingnan ng mga bansang kasalukuyang hidwaan dahil mas pinaprioritize ng mga lider ng mga bansa ang kapakanan ng mga tao dahil sa lumalalang global economic ramifications. Naging usapin na rin tuloy ang pagpunta ni PBBM sa Amerika na ang layunin nito ay palakasin ang ating relasyon sa Amerika, ngunit tayo ngayon ay nagpaplanong makipagsunduan sa isa sa mga kahidwaan nito, ang bansang Russia. Ngunit ang ating bansa ay pinapanindigan ang independent foreign policy at pahayag pa ni BBM na we are friends to all and enemy to none. Tayo ay handang makipag-ugnayan sa lahat ng bansa, lalo na para na rin ito sa ikabubuti at kapakanan ng kalagayan natin. At isa ang pakikipag-ugnayan sa Russia ang solusyon batay rito. Kaya naman pinaplano na ng Administrasyong Marcos ngayon kung paano ba maisasagawa ang pakikipag-ugnayan sa Russia batay sa hangarin nating makabili ng murang Russian oil at fertilizer para solusyonan ang kasalukuyang problema natin sa ekonomiya at agrikultura. Naglabas naman ng pahayag ang panig ng Russia batay sa hangaring ito ng Pilipinas. Batay sa opisyal na pahayagan ng Philippine News Agency noong October 20, 2022 na handa ang bansang Russia na makipagkooperasyon sa gobyerno ng Pilipinas na kagustuhan at interes nitong bumili ng langis batay sa pahayag ng Russian Ambassador dito sa Pilipinas. Sa isang interview sa bahay ng Ambassador ng Russia na si Marat Pavlov sa Makati na binibigyan diin ng Russia ang interes ni PBBM sa pagbili ng langis sa kanilang bansa na batay na rin sa mga binitawang salita ni PBBM na manghihingi ito ng tulong sa Russia batay sa usapin ng langis. We know that there is some interest for fuel delivery but at the same time, we understand that the crude oil it's not so good for the Philippines because of the lack of refinery utilities and facilities. That is why we are ready to deal with this matter and our very important companies are ready to discuss it. Pahayag nito. Pinapaglinaw ng ambassador
na mahirapan rin ang Pilipinas para sa krudo dahil sa kakulangan natin sa pasilidad para matugunan ang mga pangailangan natin para sa mas maraming langis. Ito rin ay kanyang pagbubuka sa posibilidad na makikipagtulungan ang Russia para sa Pilipinas para sa oil expeditions dito sa ating bansa upang mas mapahusay ang paggamit natin sa yaman natin para mismo sa ating mismong kapakanan. Pinapahayag rin ng ambassador na tutulungan tayo ng Russia para mas mapalakas natin ito. Ngunit nasa atin pa rin ang desisyon sa sinasabi niyang make a proposal to the Russian side. We understand that the Filipino side would like to turn to Russia for the supplies of oil, fertilizers, and in general, to continue cooperation, and we are ready to do it. Dagdag ng pahayag pa nito. Marami na ring mga bansa ang nag-ban na mag-import sa Russia ng krudo at langis, higil na rin sa naganap na hidwaan nito sa Ukraine. Ang masasabi ko lang sa usaping ito mga kalam ay isa itong napakalaking oportunidad para sa bansa. Ngunit ang mas pinoproblema ngayon ay ang magiging pananaw ng ibang bansa sa atin sa pakikipag-ugnayan sa Russia kahit sa kabila ng pangmalawakang kampanya na hindi makipag-ugnayan sa kanila. Kung tatanggapin ito ng ating bansa, ay malaking tulong ito para sa ating ekonomiya na makasabay ulit sa inflation na dulot ng global crisis sa langis at magudyat ito ng oil subsidies. Tutulungan rin tayo ng Russia na makapagpatayo ng mas akma na pasilidad para kontrolin ang sariling resources ng langis sa ating bansa upang mas maging independent tayo at hindi na mangailangan na kumuha pa sa ibang bansa. Kaya naman, minamatahan talaga ito ng ating gobyerno at sa parehong pagkakataon ay pinag-iisipan at pinagpaplanuhang maigi. Sa ngayon ay mas maayos na palakasin muna natin ang tiwala ng ibang mga bansa patungkol sa ating independent foreign policy na wala tayong pinapanigan hinggil sa mga kontrobersya o hidwaan ng mga bansa na ang ating hangad ay makipag-ugnayan para sa kapakanan ng mga bansa na tungo rin sa kaunlaran at kaginhawaan. Masasabi natin na atin na lamang titingnan kung ano ang magiging huling desisyon ng ating gobyerno, ngunit kung ano man ang ating magiging dikta, ay para ito sa ikabubuti ng lahat. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa planong ito ng ating gobyerno na makipag-ugnayan sa Russia? Antayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.